Okay, nakaano na tayo ha, nakaano na siya. Okay, so let us pray before we start. Lead the prayer. Okay, ako na lang mag-lead ng prayer. Okay, let us close our eyes, bow our head, pakitagal yung ating mga pressing cup. Okay, let us pour ourselves in the presence of God. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat aming Ama sa araw na to, Lord. Una po, Panginoon, salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. At sa buhay na to, Panginoon, alam namin panibagong pag-asa at mga pagsubok namin kakaharapin. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na ipinagkaloob mo sa amin. Alam namin, Lord, hindi mo to dinisign para kami pahirapan, bagkos. Higit niyo pong pagtibayin ang aming kakayanan at ang higit sa lahat ng aming pananampalataya para sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Lalo po, Lord, ang aming mga magulang na naging dahilan upang narito kami sa mundong ito na inyo siyang kinasangkapan. Kaya, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo, Lord, na habaan niyo pa po yung buhay na ilalagi ng aming mga magulang nang sa ganon higit po namin maibigay ang karampatang pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa trabaho na ipinagkaloob niyo sa amin bilang mga security personnel. Alam namin, Panginoon, hindi ito isang aksidente at narito kami sa field na to. Bagkus, Lord, alam namin, Panginoon, ito'y naging way nyo para maibigay nyo sa amin yung mga needs po namin. Kaya, Panginoon, salamat po. Gawin nyo po kami, Panginoon, ehemplo upang higit po namin mapagtagumpayan yung hamon ng tungkulin sa trabahong ito, Lord. Kami po ang gaganap, kayo po yung gumawa po para sa amin, Lord. At ingatan nyo po kung saan po kami naroon sa lugar na to. Kaya din po, Panginoon, ang lugar na to, Panginoon, ganyan po ito maging produktibo, maging fruitful po yung mga client po namin, maging masagana po at maayos ang kanilang negosyo. Nang sa ganun, marami pong mga security, mga personnel na matutulungan. Ingatan din po, Lord, yung aming admin, magmula po sa aming property manager po hanggang sa ibaba nito, upang higit po kaming mag-guide po sa aming mga gagawin. Inangat din po namin, Lord, ang aming agency, Lord, naway magkaroon po kami ng maraming client. Nang sa ganun po, Lord, maraming mga matulungang mga security personnel. Ingatan niyo po, Lord, yung namumuno sa aming agency, mula po sa aming Pangulo hanggang sa ibaba nito. Kaya din po, Panginoon, yung mga security personnel namin na uuwi, patuloy niyo po silang guide po, Lord, sa kanilang paglalakbay ng makarating na maayos, sa kanilang mga patutunguhan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya din po, Lord, yung mga guard namin na duty sa araw na to, Lord, ingatan niyo po sila, kayo po yung manguna sa kanilang mga trabaho. Buksan niyo po yung puso at isipan nila nang sa ganun po, Panginoon, maging maayos po yung trabaho na kailang gagampanan. Salamat po aming Ama. Ang lahat po ng papuna ay may binabalik sa iyo at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, good evening. Okay, mag-start tayo ngayon sa 11 General Order. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi para kayo pahirapan, pagkos inihahanda kayo sa hamon ng tungkulin. Basic yan, dapat priority nyo na matuto kayo dyan. Ito dapat ang isa sa merong kaalaman ng isang security personnel, alam, magsimula sa 11 General Order muna tayo at saka Security Guard Script. Ang 11 General Order, ito yung pinaka-Biblia natin sa trabaho. Kumbaga, dito lahat nakaangkla, lahat ng trabaho natin. Saan man nyo gawin yung trabaho, sa 11 nyo kayo babagsak. Kailangan, as a security personnel, isang mandato siya na aware kayo dapat dyan. Huwag niyong inineglect yan, huwag niyong iti-take for granted. Kasi sa interview, dyan makikita, pag memorize mo yan, alam mo dapat ipaliwanag. Tandaan natin, ang 11 General Order, dapat you have to memorize. Kabisado ninyo. Hindi doon natatapos yun. Dapat alam nyo ang ibig sabihin ng bawat isang 11 General Order. Kasi pag alam ninyo, na-memorize nyo, pinakamahalaga dyan yung application na i-apply nyo na ngayon. Kasi memorize mo nga, hindi mo naman ibig sabihin, paano mo may i-apply. Diba? So dapat, you have to memorize 11 General Order, know the meaning, alam mo yung meaning ng bawat isa, huwag nyo iti-take for granted. Huwag kayong parang bagang, nagtatrabaho na nga ako, nag-aaral pa, kasama yan. Habang kayo naghahanap buhay, kailangan yung mag-aral. Hindi natatapos hanggang trabaho na lang. Kasi, paano kayo mag-grow? Paano kayo mananatili sa trabaho kung hindi kayo nag-aaral? Kasi maraming mga pag-aaral na minsan obsolete na. Pero ang 11 kaya general order, pangkalahatang kautusan yan.
na dapat sinusundan. Kasi kahit na kayo hindi na nagtatrabaho bilang guard, memorize nyo yan. Kahit sa bahay ninyo, may i-apply nyo yan. Kaya ang trabaho natin security, madadala natin sa trabaho na, sa bahay natin. Halimbawa, nagkaroon ng mga sunog sa lugar ninyo, wag naman sana. Nagkaroon ng emergency, marunong kayong mag-CPR, sigurado, makakaligtas kayo ng buhay. Di ba? Napakaganda ng trabaho natin. O ngayon, seminar na, ang inilalatag na after ng Holy Week. Nakalatag na ang seminar natin. Yan na, mag-aaral kayo. Meron na CPR yan, first aid, yung mga nakauna dati, dahil paghahanda yan sa fire drill natin. Diba, mag-aaral. Eh kung aware na kayo sa mga ganyan, hindi na kayo mahihirapan kasi di haba ng idea. Marurunong kayo sa actual, ang gagaling nyo na. Diba, pag nagtuturo kayo sa mga tenant natin, at pag-guard, paano sa parking natin? Ano yung SOP ninyo kapag kami mga i-deliver kami? Di ba pinapaliwanag nyo? Theory. Kaya kapag kayo marunong kayo sa 11 na ipapaliwanag nyo yan, alam ng interviewer, alam ng client, sigurado, kaya kanyang bigyan ng responsibility ng mga policy ng kumpanya na i-implement natin. Kasi pag in-interview kayo, hindi nyo kayo kabisado, paano na? Anong gagawin kayo ng guard na to? Itatanong sa inyo talaga yan, number 1 yan. Lalo kung yung mga security coordinator ay marunong sa security industry talaga, iyan ang tinatanong nila. Kasi yan lang naman ang susi eh. Yan nandyan lahat yung trabaho ninyo. Kaya gusto ko matuto kayo dyan. Kasi para pag may opportunity na maganda, may dumating na magandang opportunity sa inyo, makaka-apply kayo. Ang iba, marami ng opportunity dumating, natakot lang kasi nga hindi alam. Di ba? Yan eh. Kaya nga sabi, lamang ang may alam. Kaya marami ako na-handle na guard, pag lumipat sila, talagang pumapasa sila. At nagugulat pa, paano body kabisado ang 11G? Ba't kami namin alam yan? Sa amin kasi nire-recite yan. Tingnan nyo, di ba, ang aangas nila. Hindi yung kasi hindi naman sabing aalis kayo eh. If there's an opportunity, bakit hindi? Kung mag-grow kayo, huwag nyo lang pababayaan yung trabaho ninyo hanggat wala pa kayo doon. Pwede kayo lumipat, magpapaalam kayo ng maayos. That is an opportunity. No? Kung talagang gusto nyo na dito at marunong kayo, mananatili kayo dito. Siyempre, matutuwa ang client, ay marunong tumagard na to, hindi pwede tumawala dito. Di ba? O, halos kayo nang lilipat, wag muna ka na umalis. No. Kasi marurunong kayo. Kaya, isama nyo yan. Okay? Magsisimula tayo sa 11GO, magsisimula muna ako kung ano yung gagawin ninyo. Kung hindi naman alam, wala namang problema. Starting lang tayo eh, kasi bago pa yung iba rito, pwede naman sa susunod. Yung kayo papahirapan, paunti-unti. Pero dapat natututo kayo. Kahit bukas, nakadalawa kayo, sunod, nakatatlo, hanggang matapos ang 11GO na yan, and then security guard screen. Yung iba dito, matatagal na, marunong na sila dati, napapabayaan, hindi na. Ako, nagme-memorize pa ako, akala nyo ba? Ilang dekada na ako security industry, hindi ko nakakalimutang 11GO at security guard screen. Sabihin kasi ng iba, ang tagal ko na sa gwardiya, hindi na kailangan nyo, okay, maniniwala doon. Iyon yung mga ayaw mag-grow. Maraming basher, ganito, hayaan natin sila. Ang importante, kung kayo lalago, doon kayo. Okay? So, sisimulan ko and then, kung merong marunong na, pupunta dito, and then magre-recite. Okay, ganito lang. Okay, security guard screen, ang start. Security guard screen. As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain order within the vicinity, my place of duty. Protect the interests of my employer and our clients, and the security and the stability of our government and country without compromise and prejudice. Honest in my action, words and thought, and do my best to uphold the principle of being makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Okay, wag nagmamadali. Relax. Alisin yung kaba. Simula, kakabahan na kayo, pero pag kayo mawawala yung kaba nyo na yan. Pag may kaba kayo, kasi una, hindi lang kayo nag-review. Okay, alisin nyo yun. Ganun lang, pag wag nagmamadali. Next, 11 General Order. Due number 1, to take years of dispose in all company properties in view, and protect, preserve the same with utmost diligence. Due number 2, to walk in an alert manner during my tour of duty, and observing everything that takes place within sight or hearing. Due number 3, to report all violations of regulations and order I'm instructed to enforce. Due number 4, to relay all calls from post more distant from the security house where I am stationed. Due number 5,
to quit my post only when properly relieved. Due number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guard all order from the company official, supervisor, post in charge, or ship leader. Due number 7, to talk to no one except in line of duty. Due number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. Due number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. Okay, due number 10, to salute all company official, superior in the agency, ranking public official, and officer of the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. Due number 11, and to be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority, sir. Diba? So, yun. Ganun ang gagawin ninyo. Huwag nagmamadali. Kung hindi nyo memorize, wala namang problema. Kasi may timeline naman tayo. Sa mga susunod, kung nakapila kayo na ganyan, meron akong gagawing isang question. Ano lang naman yung 11 GU lang na doon. GU number 1 hanggang 11 at saka security guard screen. Bubunot kayo doon. Para hindi nyo, sir, pag mahaba, pinapahirapan ako. Sa iba, 5 lang. Sa iba, 7 lang. Ilang memorize nyo eh. 5, 7. Sir, 7 lang, tsaka 5. Hindi, kayo bubunot. Kasi ang mga interviewer, hindi naman yan 1, 2, 3 ang tanong eh. Relansihin kayo eh. Parang pag-ano yan na talagang abtik kayo. Kasi ang pag-perform ng mga policy, minsan talagang hindi mo alam ano yung mangyayari eh. Parang ganun yan eh. O biglang 10, 11, 8. Pag ano, memorize mo, abisado mo. Kaya pag nag-review kayo, pag memorize yan ng 1 to 11 na yan, mula 1 hanggang 11, okay lang yon. Ngayon, mag-random kayo. Ibig sabihin random, hindi yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 3, 2, 11, 8, 9, yan. Iba-iba. So, kung meron kayong mga mahal sa buhay, pwede kayo magpa-review. Tanungin mo nga ako na hindi sunod-sunod, 1, 5, 11, ganyan. Or kung nag-iisa man kayo sa boarding ninyo, meron kayong mga number na gagawin 1 to 11, bilutin ninyo, o bunot ka doon, nabunot mo 10, o due number 10. To salute, ganyan. Of due number 11, or due number 4. Ganon pag-memorize. Talagang it takes time. Huwag kayong mapagod. Kasi kumikita na kayo eh. Di ba? May iba nga nag-aaral pa lang sila para maging doktor, maging guro, maging piloto. Kayo sumusweldo na. Sila hindi pa nila nagagamit pero ang laki na ng ginagastos nila. Dahil tayo nag-aaral din tayo. Mula elementary, nag-daycare pang iba hanggang nag-K-12 pa, nag-high school, nag-college, bago naging security. Tapos kayo may sweldo na, ayaw nyo pang mag-aral. Paano kayo magiging officer niyan? Diba? Aim high. Kaya nyo yan. Okay? So, sino yung gusto mag-start na memorize yung ginawa ko? Kahit hindi naman talaga kompleto at magta-try lang siya, wala namang problema doon. Haharap dito, bibigyan natin ng mic para medyo malakas pagdating doon sa ating video. Ipopost ko to sa TikTok ko para at least makikita yung mapapanood ninyo. Okay, mahiya. Kung nagkamali, okay lang yan. Saan tayo, ang lahat ng taong umasen sa buhay, nagkamali yan. Walang nagsimula agad sa magaling. Kahit dahan-dahan yan, basta't umuusad, makakarating din kayo sa finish line. Okay? Sino yung kaya na? Any volunteer? Any volunteer? Wala lang. Nahihiya pa ba? Ano nahihiya? O sino yung kaya? Kung hindi naman, di ba nagkamali siya, okay lang yun. Basta kung di makakangget, sir, hanggang doon lang. Okay, very good. Walang problema yun. Hindi ko kailangan pag umarap kayo dito, perfect nyo agad katulad sa akin. Hindi. Walang problema. Basta nag-try lang. Sabi nga, ang sumubok at nabigo, hindi tunay na kabiguan yun. Ang tunay na kabiguan, ang hindi ka sumubok kailanman. Yun ang bigong-bigo na tao. Kaya pag nag-try kayo at nabigo kayo, hindi kabiguan yun. Kasi nag-start ka na. Ang hindi sumubok kahit kailan, yan ang tunay na kabiguan. Diba? Okay? Sino bang gusto? Any volunteer? Wala talaga. Night shift kayo ha, yung day shift. Day shift wala din naman. Sige, tinanong ko lang sila isa-isa. Kung ayaw ninyo, di magtatatanong na ako. Kung hindi kaya, sabihin nyo lang pass. Okay? Para maraman nyo, ganito pala.
Sino yung kaya dito? Jul Hamid, kaya ba? Dito sa harap? Kaya ba? O hindi pa? Ha? I-try. So, hirin tayo ng isang mic. Okay. Naka-on to, ha? Okay, magtatry si Jul Hamid. Kung hindi naman maano niya, from Security Guard Street hanggang 11GO. Okay, dito ka sa harap, Jul Hamid. Oh, wala ba kayong mga kamay? Ano naman? Security Street. As a security guard, my fundamental duties is to protect lives and properties, to maintain peace and order within vicinities my place of duty, protect the interests of my employer and our client, and the security, stability, government, and country. Without compromise and prejudice, honest in my action, words and thoughts, and do my best to uphold the principles for being makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. 11 General Order. 11 General Order number 1, to take charge of this post and all company properties in view and to preserve the same with my utmost diligence. 11 GO number 2, to work in an alert manner during tour of duty. Observe everything that takes place with sight or hearing. 11 GO number 3, to report all violation of regulation and order I am instructed to enforce. 11 GO number 4, to relay all calls from post more distant from the security house where I am stationed. 11 GO number 5, to quit my post only when properly relieved. 11 GO number 6, to receive, obey, and pass on the relieving guard in all orders from the company officers of the agency, supervisors, and ship leaders. 11 GO number 7, to talk no one except in the line of duty. 11 GO number 8, to sound or call the alarm in case of fire and disorder. 11 GO number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. 11 GO number 10, to salute all company officers of the agency, ranking public official, commission officer of AFP and PNP. 11 GO number 11, to be especially watchful at night during the time for challenge all person at near in my post, and no one to pass or loiter without proper authority. Sir! Okay, nakala mo na. Palakpakan nyo naman. Wala yung mga kamay. Okay. So makikita nyo siya si SG Jul Hamid, isang kapatid natin na Muslim. Sabi nga, small but terrible. Wala sa height, wala sa tangkad, hindi natin minamaliit. Talaga namang maliit. Pero, ang kaalaman niya, sobrang lawak. So, bakit siya mawawala sa trabaho niya bilang guard? At ang hinahawakan niyang pwesto, hindi naman biro. Diba? Talagang sa isang masyadong sensitive na area natin siya naka-assign palagi. Kasi nga yung kaalaman niya. Hindi yan. Kaya nga, huwag kayo maano na maliit ako, mababa. Kasi yung mga follower kayo, sir, ang height ko ganito lang. Wala sa height yan. Ang kailangan patangkarin nyo, yung kaalaman ninyo. Ang tangkad, ano na lang yan benefits na lang yan kung talagang matangkad tayo Pero pag maliliit kayo, huwag kayong, hindi ako pwedeng mag-guard. Hindi Yung kaalaman, yung lawak ng knowledge ninyo. Kaya, bentahin na matangkad ka, marunong ka pa. Ngayon, kung matangkad, maliit ka at marunong ka, walang problema. Katulad niya, di ba? Isa siyang buhay na totoo na kahit ganito tayo katangkad, pwede tayo security industry, basta't marunong. Imagine nyo, okay, may isang matangkad, tsaka siya, sinong pipiliin nyo sa interview? Alam nyo na yung sagot, di ba? Okay, so, isang palakpak ulit para sa kanya. Okay, thank you, Jul Hamid. So, ganun yun ang gagawin ninyo. Okay, sino pa ang kaya? Wala na? Osman, kaya na ba? Walang problema kung hindi kaya, pwede kayo magsabi. Okay, hindi pa. Moralde, kaya na ba? Hindi pa rin. Sabiron, kaya na? Hindi pa. Torero, kaya na? Hindi pa. Walang problema yun Okay, nahiya. Basta kailangan, kayanin nyo. Hindi po pwedeng kadaan natin, hindi kaya yun yung magsikay niyan. Wala kayo sa linya niyan, Bunwalon, kaya na ba? Hindi pa. Okay, tatanungin ko kayo na lang isa-isa. Walang problema. Pag hindi alam, sabihin nyo, pass.
Okay? Hindi naman tayo maikpi. Gusto ko lang matuto kayo. Kasi, alam niyo ako kasama nyo na hindi ako madamot sa pagbigay ng kaalaman. Maraming mga talaga dyan, mga basher, ganito, huwag kayong naniniwala doon, ha? Basta ang gusto ko ay matuto kayo. Okay? Geo number 8, Usman? Sir, Geo number 8, sir. Someone called the alarm in case of fire or disorder. Sir! Very good. Palakpakan nyo naman. Okay? Geo number 11, Moralde. O, pass. Okay. Geo number 10, Sabiron? Pass. Geo number 7, Torero. Magic word. Ano na? Ano? Ulit? Okay, to talk to no one except in line of duty. Sa palakpak. Geo number 6, Bunwalon. Pass. Okay. So, walang problema yan. Pero mag-start na kayo. Ha? Siguro, 1 linggo, 2 linggo, palaging ganyan. Meron tayong bunot-bunot every, guard mounting. Para, kunyari, bunot kayo. Magagawa na ako niyan bukas. May bubukid din sa pang-umaga. Para hindi kayo yung 1 to 5 lang alam ninyo. Lahat yun, daanan ninyo. Hindi nyo man maabutan yung nabunot ninyo. Sunod. Naka-4 na ako ngayon. Bukas naman yan, 5, 6 hanggang ma-perfect. And then, pag marunong na kayo, ulit-ulitin nyo na. Huwag nyong kakalimutan. Dahil Julami talagang, dati, kabisado niya na yan. Ngayon, yung sumunod na nagtanong tayo, nakalimutan na kasi nga, nawala na naman kami sa pag-aaral. Huwag kayong ubusin lang naman natin 30 minutes. Yun lang, or 25 minutes lang. Hanggat kada isang araw, isang meron dito, naka-video. And then, pag kabisado nyo na lahat, ibibideo namin kayo isa-isa, mula doon, tapos isi-send natin yan sa agency, sa GC namin, para nakikita nila na kayo nagsisikay. If ever may mga pwesto tayo na talagang kailangan kayo at willing kayo, hindi kayo na yung kukunin ng agency. Diba? O gawin kayong officer dahil marunong na kayo. Kailangan yun. Okay? So, naintindihan? May mga tanong ba, concern, suggestion, clarification?